baing palaban at walang inuurungan, yan ang aking idolong Vice Presidente ng Pilipinas. Ako po, inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po'y galing sa channel ni Showbiz Fanatics. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, muli po kayong iniimbitahan lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin ang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Hindi ko kayo uurungan. Ito ang naging matapang na pahayag at hamon ni Vice President Sara Duterte sa mga taong sina Barry Gutierrez, RP Santiago at former commissioner ng COMELEC na si Guz Lagman na silang nagsampa ng kaso sa korte patungkol sa 125 million confidential fund na ibinigay ng DBM at ng Office of the President kay VP Sara Duterte. Ayon sa kanya, hindi siya natatakot dahil alam mismo ng korte kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hindi man diretsang pinangalanan, ngunit tila sapul rin sa kanyang naging pahayag ang mga taong tila nooy kumampi sa kanya, ngunit pilit na kalabanin dahil lamang sa pagkakaroon ng confidential fund na pilit ibinasura ng Kamara o ng Kongreso. Narito ang isa sa mga pinag-uusapang pahayag ng Vice President na si Sara Duterte na siyang tila gumulantang sa mga galit sa kanya sa mundo ng politika. Panoorin ang full video. Assalamualaikum. Madayawag mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Syukran. Huwag niyo po talagang hahamunin si VP Sara Duterte mga tagapanood dahil hindi po kayo aatrasan niyan. Napakapalabang tao po niyan. At kaya po saludo ko diyan dahil bukod sa matapang na, may paninindigan pa po at magaling po siyang mamuno. Mga binabato po sa kanyang mga aligasyon na kung ano-ano, hindi ko po pinaniniwalaan talaga yon mga tagapanood dahil ang buhay po nila ay nasaksihan po ng tiyahing ko na nakatira po sa Davao. Kung gaano po sila kagaling na mamuno, kung gaano po kaganda yung kanilang pamilya at kung gaano po sila kababait. Although hindi pa po ako nakarating talaga ng Davao mga tagapanood. Pero never naman pong nagsinungaling sa amin yung tiyahing ko. Masaya po siya laging pag bumibisita po siya sa amin noon, masaya po siyang kinukwento po yung kanilang karanasan diyan po sa Davao, yung pagtira po niya sa Davao. Wala po siyang bukang bibig mga tagapanood noon kung gaano po kabuti yung ama ni VP Sara Duterte na si dating President Digong Duterte. Yun po yung mayor nila doon. At kapitbahay lang po sila ng aking tiyahin doon sa Davao. Kaya alam na alam po niya at kilala po niya ang pagkatao ng mga Duterte, mga tagapanood. Kaya po ako'y bilib na bilib po rito sa kanila. Hindi ko po alam talaga mga tagapanood kung bakit po maraming kumukontra sa confidential fund po na gusto po ng ating VP Presidente. Ito'y gagamitin naman po sa mga estudyante. Gagamitin po yan para mapaganda yung kalidad ng ating edukasyon sa Pilipinas. At lalong-lalo na po, gagamitin po ang confidential fund para po hindi malihis ng landas ang ating mga kabataan. Para hindi po sila tuluyang mapariwara at talagang mag-aaral lang po sila mga tagapanood. Wala na po silang ibang gagawin. Kaya nga lang po, nagtataka po ako dito sa mga taong ito na kumukontra sa confidential fund. Hindi po ba mga tagapanood? Na para bang tinututulan po nila na magkaroon ng magandang edukasyon at tinututulan po nila
na wag mapariwara yung ating mga kabataan. Bakit po kanyo mga tagapanood? Kasi nga po gusto po nila kasing madala yung kabataan doon sa gusto nilang papuntahan po mga tagapanood na maibe-brainwash po nila. At sa kalaunan po ay mahikayat po nilang lumaban na sa ating gobyerno. So alam nyo naman po kung sino yung pinapatukuyan ko dito, mga tagapanood. Ito po yung mga nasa kaliwa, mga makakaliwang grupo po ito, mga tagapanood. Na ang layon po lamang ay sirain yung kinabukasan ng ating kabataan. Ang layon po lamang, sirain po ang magandang pamamahala ng ating gobyerno. At gusto po nila talaga na sila po ang mamuno. Maging komunistang bansa po tayo. Which is hindi po yun ang bagay sa Pilipinas. Republika po ang pinakamaganda sa atin. Hindi po komunista, mga tagapanood. Kaya po magulo ang ating gobyerno, mga tagapanood, dahil meron pong mga tumataliwas, meron po talagang kumukontra. Hindi na lang po nila igalang kung sino po yung nakaupo at suportahan na lang po. Di ba po mga tagapanood? Para makita po nila kung gaano kagaling mamuno yung isang tao. Di ba? Kailangan po nilang suportahan at pagbigyan kung ano man yung mga proyekto na gusto po nilang gawin para po maipakita po nila yung ganda ng kanilang trabaho. Yun nga lang po, hindi po nangyayari dito sa ating mga tagapanood. Bago pa man maaprobahan yung mga proyekto na para po sa mamamayan, katakot-takot na pangongontra po muna yan mula sa kabilang partido, mula po sa kabilang panig. Wala po silang aprobahan agad mga tagapanood. Pagkaalam po nila, lalo na po pag nalaman po nilang napakaganda ng proyekto at ito po'y titingalain at kikilalanin po ng mga tao na gumawa ng proyektong ito, ay naku sigurado po marami pong kukontra niyan. Dahil ang gusto po nila mga tagapanood, wala pong makitang magandang mamuno ang mga tao dito sa Pilipinas. Para po pagdating ng araw, gusto po nila, sila po yung makakuha doon sa posisyon na yun. Pero pag nilagay naman po sila doon sa posisyon, nakikita po natin na hindi naman po nila maayos na nagagampanan yung mga posisyon po nila, mga tagapanood. Puro lang po pangako, puro lang po forma. Sa huli po, wala pong nangyayari. Kailan po kaya tayo magkakaroon ng maayos na politika dito sa Pilipinas? Yung tipo po bang kapag sino po yung nakaupo instead na kontrahin ay susuportahan na lang po sa mga proyekto nila po ba para maging maayos po yung takbo ng pamamahala, para mas makita po yung kanilang galing sa pamumuno po, kung paano po nila dalhin yung bayang kanilang siniserbisyuhan po mga tagapanood. Sana po talaga mangyari po yung ganun mga tagapanood, no? Para magkaroon naman tayo ng tuloy-tuloy na pag-asenso, tuloy-tuloy na pag-unlad. Para mapababa na rin po yung mga presyo ng bilihin po natin, yung araw-araw na pangangailangan po natin. Hindi po ba? Magkaroon na rin ng libreng pag-aaral, libreng gamot, libreng sakay, 'di ba? Mababang bilihin, libreng sakay, mataas na sahod. 'Di ba po? Napakaganda po nun sa ating bayan. Sana po mangyari po yung ganyan mga tagapanood. At mangyayari lang yan kapag yung mga politiko na to ay wala na pong kontrahan, nagkaisa na po lahat, nire-respeto po kung sino yung mananalo at susuportahan na lang po para maiwasan yung korupsyon at inggitan. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung ating paksang tinalakay sa araw na to, at kung kayo'y bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating nang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.